Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Joey Rabanilla at narito po tayo sa ating programa na Life for Christ Ministry. So ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang paggawa ng devotion, kung paano po gumawa ng devotion. Ikaw po, gumagawa ka po ba ng devotion? O nag-aaral ka ba, nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Sana makatulong ito sa iyo. So, ang aking devotional pattern po na ibabahagi sa inyo ay binubuo ng salitang soap. Ano ba yung soap? Yun po yung sabon. Yung sabon na capital letter S-O-N-P. So, yun po yung yun po yung basic na ginagamit kong pattern sa aking pagde-devotion o sa ginagawa kong devotion sa tuwing ako ay nagbabasa ng Bible. So, simulan po natin sa letter S. Ito po yung scripture, no? So, yung scripture, ito po yung aklat ng Biblia, yung kapitulo at saka bersikulo. So, kung mapapansin po natin sa Biblia, no, may mga pangalan. Halimbawa po, may mga pangalan ito, halimbawa, Genesis, Exodus, Levitico, ganun po. So, sa ating scripture, halimbawa po, magbibigay po ako ng isang scripture, no, na halimbawa, matatagpuan ito sa Joshua chapter 1 verse 8. Halimbawa po, ito yung ating scripture. Sabi doon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yun po yung scripture na halimbawa po natin. At pangalawa, observation. So, paano ba natin ito oobserbahan o bibigyang obserbasyon yung mga talatang ito? Una, mas mainam po o mas maganda, madali po natin maunawaan o madali nating mabigyan ng obserbasyon ang mga talatang ito. Mas mainam po kung mababasa natin ng buo yung chapter. Halimbawa po yung buong chapter ng Joshua, kung paano para ito ay maobserbahan natin ng mainam. At ang observation po ay meron din ako ditong 4 na ginamit na pattern para mabuo yung pag-oobserba sa mga talata o sa mga salita ng Biblia na ating pag-aaralan. So ang 4 pong ito ay yun yung WH. Ano ba yung WH na to? Ito yung who, what, when, at saka where. So, yung who, kung para kanino yung sulat, at kung sino ang nagsabi. At yung what naman, ano yung pinapatungkulan nito? Ano yung ibig sabihin nito? At yung when, kailan ito na isulat? Kailan na isulat yung mga talatang ito? At yung where, saan? O anong senaryo meron dito nung maisulat ito? So, muli po sa pag-oobserba, gamitin po natin, mas mainam pong gamitin natin yung salitang who, what, when, at saka where. So, pangatlo po, yung letter A, yung application. So, sa application naman po ay kung paano natin may i-apply sa ating sarili. So, sabi po doon, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yung mga sentence na yun, pwede natin yung pagkunan sa ating application. Halimbawa, nais nating sumagana yung buhay natin. Ano ba ang dapat nating gawin? O paano natin masasabi na magtatagumpay tayo o magiging masagana ang ating pamumuhay. So, syempre, sa application na dapat natin gawin, sabi doon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So, kung lagi nating mabasahin ang aklat ng kautusan o ang salita ng Diyos o ang Biblia, so pwede tayong sumagana at magtagumpay sa ating pamumuhay. So, sa madaling sabi, so gawin nating
gawin nating pattern yung salita ng Diyos upang tayo ay mamuhay ng masagana at matagumpay sa buhay natin ngayon. At syempre, hindi natin yun magagawa ng tayo lang. Syempre doon tayo papasok sa prayer. Ano ba yung prayer? Yun yung pagpapakumbaba. Kasi hindi natin magagawa ang lahat ng bagay kung wala ang Diyos. Kanino ba tayo nananalangin? Kanino tayo nagpipray? Syempre sa Diyos na alam natin na higit na makakatulong sa atin. Una, syempre, hihingi tayo ng tulong. Magpapakumbaba tayo. Ano ba yung nilalaman ng prayer? At sa susunod na ating talakayan, yun naman po ang ating pag-aaralan. So, ang nais ko lang po ngayon makapagbahagi sa inyo ng pattern kung paano gumawa ng devotion sa bawat araw o sa bawat tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Joey Rabanilla. Ito po ang ating programa na Life for Christ Ministry. Dalangin ko po na sana nakatulong ang video na ito upang kayo ay matulungan sa paggawa ng devotion o sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, maraming salamat at God bless you more.